Ayos ka lang ba? Tanong sa akin ni Sin, okay nga lang ako. Pang-10 mo na ata ng tanong yan? Sagot ko sa kanya. Kasi naman. Kanina ka pa hindi mapakali at panay din ang tingin mo sa oras. Buhat kasi nang ma-receive ko yung text. Hindi na ako mapakali at para nang may kung ano sa akin na gusto nang umuwi. Kinakabahan din ako at na-excite. Pakiramdam ko sobra ng bagal ng oras. Napatingin ako kay David na hinihimas ang ulo niya. Pilit din niya nang minamasahe ang braso niya. David G. Tawag ko sa kanya. Sorry ah. Ikaw tong napagdiskitihan nila. Ayos lang. Medyo masakit nga lang yung katawan ko. Sagot niya sa akin at mumiti. Babawi na lang ako sa'yo next time. Bigla na lang dumamba si Sin sa lamesa ko. Ano yang usap-usap na yan? Huwag kayong nag-uusap. Utos niya sa amin. Tinignan ko siya ng masama. Para kasi sila ng mga aning. Pagbalik nila dito sa room pilit nilang pinapalayo si David ng upuan. Ayaw naman sila nang intindihin itong isa. Buti na nga lang hindi siya nagalit sa akin. Nahihiya tuloy ako sa kanya. Jay, sama ka sa amin mamaya. Aya sa akin ni Kit. Kakain kami ice cream. Ice cream. Gusto ko. Gustong gusto ko, kaya lang may mas mahalaga ako ng lakad. Hindi ako pwede eh. Sagot ko sa kanya. Bakit? May pupuntahan ka? Tanong ni Sin at bigla na lang tinignan ng masama si David. Mailihim ba kayo ng lakad nito? Wala. Bored na sagot ni David. May importante ako nang pupuntahan. Sagot ko. Saan? Pwede ba akong sumama? Tanong ni Si habang nakapout. Umiling ako dahilan para magpapiay siya. Hindi tatalab sa akin ngayon yan. Pasensya na. Hindi eh. Sarili ko kasing lakad yun. Hindi naman delikado yung pupuntahan mo. Tanong ni David. Hindi naman. Makikipagkita lang ako sa kakilala. Nagnod lang siya sa akin bilang pagtanggap ng sagot ko. Pero hindi kumikibo si Sin at Kit. Malakas ang pakiramdam ko na may iniisip na kalokohan tong dalawa. Tumunog yung bell, indikasyon ng uwian na. Kaya ito ako, mabilis na niligpit yung gamit ko. Mauna na ako sa inyo. Bye. Sigaw ko habang naglalakad palabas ng room. Hindi ko na narinig ang mga sinabi nila. Lakad-takbo ang ginagawa ko makarating lang agad sa gate ng school. Pagdating dun, pumarak agad ako ng taxi. Sa mall po kuya. Sabi ko sa driver pagkasakay ko. Hindi ko mapigilan yung excitement na nararamdaman ko. Pero pakiramdam ko ayaw makisama ng mga tao sa akin. Dahil rush hour ngayon. Ayun. Traffic. Arf. Ano ba? Panay din ang silip ko sa phone ko. Baka kasi nag-text na siya ulit. Sa bawat minuto na umaandar lalo nang bumibilis yung tibok ng puso ko. Pagdating sa mall agad ako nang tumakbo papunta sa fountain na usapan namin. Marami nang nakaupong tao sa gilid nun. Halos ikutin ko na yung paligid ng fountain para lang tignan ang bawat tao pero hindi ko siya makita. Agad ko nang kinuha yung phone ko para i-text siya. To, positibo 6-3 siya message, Anton ako. Asan ka? Hinintay ko yung sagot niya. Hindi rin ako tumigil sa pagtingin sa paligid at pagtanaw sa bawat taong dumadaan. Tumunog yung cellphone ko kaya naman agad kong tinignan. From, positibo 6-3 siya message, new location. Quantum Garden sa dulo ng mall. Hindi na ako nagsayang ng oras. Agad ako nang tumakbo papunta doon. Kung tutuusin halos labas na ng mall yung garden na yun. Medyo malayo pero wala ako ng paki. Pagdating doon, close sign ang bumungad sa akin. Shit! Pilit kong sinilip yung loob, baka kasi nasa malapit lang siya. Hanggang sa nagring yung phone ko. Hindi ako nag-atubiling sagutin yun. Hello? Jay, sagot niya. Alam kong si Percy ang tumatawag sa akin. Asan ka? Andito ko sa entrance ng garden. Halos maiyak ako nung sabihin ko yun. Gusto ko na kasi talaga siya nang makausap. Gusto ko nang malaman kung sino siya. I'm sorry. Hindi na tayo pwede nang magkita. Halos manlambot ako sa sinabi niya. Bakit ngayon pa?
Nasundan ka ng mga kaibigan mo. Hindi maganda nang makita nila ko. Agad kong niligid yung tingin ko. Kakaunti lang ang tao sa part ng mall na to, wala ako nang makita na taga-Efes, pero hindi nakaligtas sa akin si Sin na pilit nagtatago sa likod ng poste. Lilipat ako ng lugar. Sa hindi nila masusundan. Pagpipilit ko. Kusa na lang bumagsak ang mga luha ko. Gusto ko na kasi talaga siya nang makita. Limitado lang ang oras ko. Pero hayaan mong sagutin ko yung ilan sa mga tanong mo. Huminga ko ng malalim. Sinubukan kong pigilan ang luha ko. Sino ka ba talaga? I knew you'll ask that. Gusto ko sana ng personal na sabihin to, pamilyar ka ba sa Percy na stepbrother ni Felix? Pifta. Pero patay na yun. Hindi siya patay at kausap mo siya ngayon. Tuluyan ng umagos yung luha na pinipigilan ko. Hindi ako makapaniwala. Yung tao nang iniisip ng lahat ng patay, eto at kausap ko. Lalo lang nadagdagan ang mga tanong ko. Pero gusto ko nang malinawan sa isa ng bagay. Ikaw ba ang kuya ko? Sandali nang tumahimik sa kabilang linya. Tinignan ko pa kung naputol na yung tawag pero hindi naman. Jay, matagal mo nang nakaharap ang kuya mo. Ano nang ibig niya nang sabihin dun? Lalo lang niyan ang ginugulo yung isip ko. Hindi ko maintindihan. Jay, niloloko ka ng mga tao sa paligid mo. May halong inis ang boses niya. Wala ako sa lugar para sabihin, tut-tutang na. Ngayon pa talaga. Pilit kong tinawagan ulit yung number pero nakapatay na. Pero hindi ako nawala ng pag-asa. Alam kong nasa paligid lang siya. Andito pa siya. Tinignan ko yung paligid. Lakad-takbo yung ginagawa ko at kahit halos wala na akong makita dahil sa luha ko, hindi ako tumigil. Pinagtitinginan na ako ng ilan sa mga tao nang nakakita sa akin. Wala ako nang pakialam sa kanila. Kailangan kong mahanap si Percy. Hanggang sa may bigla na lang humawak sa braso ko. Kiefer! Bitiwan mo nga ako. Pagpupumiglas ko. Hindi siya bumitaw at lumapit na rin sa amin sila Sin. Ano nang nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Seryoso ng tanong ni Kiefer. Tuloy-tuloy pa rin ang pagtulo ng luha ko. Sila ang dahilan kaya hindi nagpakita sa akin si Percy. Dahil sinundan nila ko. Ikaw. Kayo ang problema ko. Bakit pa kasi kayo nagpunta dito? Bakit niyo ko sinundan? Galit na tanong ko sa kanila. Jay. Huminahon ka. Ano bang nangyari? Tanong sa akin ni Yuri. Kusa na lang ako nang napaupo sa sahig. Ayoko nang umiyak sa harap ng iba pero sa sobra ng inis ko, hindi ko na napigilan. Hindi siya nagpakita sa akin kasi sinundan niyo ko. Sino? Tanong ulit ni Yuri. Pinipilit kong huminahon pero lalo lang nadadagdagan ang inis ko sa ginagawa nila. Si Percy. Hindi siya nagpakita kasi sumunod kayo sa akin. Tumahimik sila at kahit wala sila nang sabihin alam ko nang nagtataka sila. Sinong Percy? Tanong ni Felix. Yung stepbrother mo. Ayoko sana nang sabihin dahil alam kong gugulo lang yung sitwasyon. Pero sobra ng bigat talaga ng nararamdaman ko. Jay. He's already dead, I cut Kiefer. Hindi. Buhay siya. Siya yung kausap ko. Siya yung laging nagpapakita sa akin. Kulay blue yung mata niya. Sunod-sunod na sabi ko. Edrix. Rory. Humingi kayo ng copy ng footage ng mall. The rest libutin niyo yung mall at tignan ang bawat exit. Utos ni Kiefer. Agad na lumakad paalis yung iba. Naiwan si Felix sa tabi ko. Ganon din sila Yuri at Kiefer. Tahan na Jay. Sumama ka muna sa amin. Sabi ni Yuri at pilit niya akong tinayo. Dala ng sobra ng pagod sa pag-iyak, nawalan na ako ng lakas para pumalag pa sa kanila. Kusa na lang ako nang sumama papunta sa kung saan. Hindi ko na namalayan na nakarating kami sa parking. Sinakay nila ko sa kotse ni Kiefer. Sa bintana lang ang tingin ko. Hindi ko alam kung saan kami papunta. Hanggang sa huminto kami sa tabi ng daan. Puro puno ang paligid at merong police line. Baba. Utos ni Kiefer. Ginawa ko naman at tinignan ang paligid.
Nasa highway kami papunta sa mataas na lugar. Matarik ang daan at mukha ng accident-prone area. Sumuot si Kiefer at Felix sa police line at ganun din ang ginawa ni Yuri. Sumunod ako sa kanila. Masukal ang paligid dahil puro puno at wala ako nang makita ng kabahayan. Ano nang ginagawa natin dito? Tanong ko sa kanila. Tuloy-tuloy sila sa paglalakad. Pababa ang daan kaya naman dahan-dahan ang naging kilos ko. Huminto kami sa tabi ng bangin. Dito, Lee. Sabi ni Felix. Dito namatay si Percy. Nagulat ako sa sinabi niya. Tinignan ko yung paligid at kung gaano katarik yung bangin. Ilog ang babagsakan ng kung sino nang mahulog dito. Pero mababa ang tubig kaya naman sigurado ako ng patay ang malalaglag dito. July 26. 4 years ago. Dagdag ni Yuri. Isa week after makalabas ni Aris sa ospital. Wala siya sa sarili at laging tulala. Siya nagmamaneho ng kotse noon. Umuulan at madulas ang daan. Ilang beses sinabi ni Percy na siya na lang ang magmamaneho pero hindi siya pumayag. Hanggang sa nangyari na nga. Kwento pa ni Yuri. Dalawa sila sa loob, babagsak ang kotse sa ilog. Sa halip na tulungan ni Aris si Percy, lumabas siya at hinayaang bumagsak ang kotse. Sabi ni Kiefer habang nakatingin sa malayo. Hindi na nakita ang katawan niya. Sabi nila dahil daw sa lakas ng agos ng ilog baka daw natangay na. Sabi ni Felix. Hindi pumasok sa isip namin na buhay pa siya. Hindi ko alam ang dapat kong sabihin. Si Percy yung sinasabi nila na namatay dahil kay Aris. Pero meron ako nang hindi maintindihan. Paano niyo nalaman yung nangyari? Tanong ko kila Yuri at Kiefer, tinignan nila ko pareho sa mga mata. Seryoso ng seryoso sila. Dahil kami ang kasama nila nung nangyari yun. Nakasakay din kami sa kotse. Maswerte nga lang kami dahil kusa kami nang tumilapon palabas. Sagot ni Yuri. Yun din ang araw na nagkalamat ang pagkakaibigan namin. Dagdag ni Kiefer. Pagkakaibigan? Sinasabi niya ba na magkakaibigan sila dati? Pakiramdam ko lalong gumulo yung lahat. Sumasakit ang ulo at para nang meron ako nang naaalala sa date na binigay nila. July 26. Isa week after makalabas ni Aris sa ospital. July 11 yun. Ilang araw pagkatapos nung birthday ni Aris. Ilang araw pagkatapos mangyari yung insidente sa pagitan namin ng tatay niya. Ilang araw pagkatapos ko nang madiskubre yung kakaiba ng nangyayari sa akin. Ang dami ng picture pero iisa ng mukha lang ang nakikita ko. Mukha ni Percy. Pasensya ka na ah. Tinago ko na kasi lahat ng picture niya. Sabi ng mama ni Felix. Okay lang po di. Ma, ako na lang dito. Magpahinga na po kayo. Sabi ni Felix sa mama niya. Umiti naman ito at nagnod. Naglakad na siya paalis. Kasalukuyan kami nang nasa bahay ni Felix. Gusto kasi nila nang malaman kung iisa ng Percy nga lang ba yung tinutukoy namin. Pagdating dito, nilabas lahat ng mama ni Felix yung mga picture nila. Bigla tuloy ako nang nahiya. Sabi ni Felix, buhat daw nang mamatay si Percy, hindi na daw naging maganda yung pagsasama ng mga magulang nila. Nauwi lang daw sa hiwalayan. Naghirap sila Felix kaya sobra ng halaga sa kanya kung makakakuha siya ng scholarship para sa college. Mababawasan daw yun problema ng nanay niya. Meron ako nang nakita ng bata ng babae sa may pintuan nila. Nakasilip siya at nakatingin sa amin. Kulay blue din ang mata niya. Felix, sino yun? Tanong ko. Nilingon niya yung tinuro ko. Ah, si Dahlia. Kapatid namin ni Percy. Mukha nang namanan niya yung mata ni Percy. Ito yung tatay ni Percy. Sabi niya sabay baba ng picture sa harap ko. Foreigner yung tatay niya. Hindi din ito yung tatay ko. Ibig sabihin, hindi siya yung kuya ko. Pero bakit Mariano yung gamit niya at alam niya yung tungkol sa kuya ko? Ito yung huling picture niya bago mangyari yung aksidente. Dagdag ni Felix at binaba ulit yung picture. Malaki yung pinagkaiba sa kasalukuyan ng itsura ni Percy. Medyo payat siya sa pinapakita ng picture ni Felix. Siya yung Percy nang nakaharap ko. Sabi ko. So, buhay nga siya. Sabi ni Kiefer habang nakaupo sa tabi ko. Para nang naiinis siya sa sinabi ko. Hindi ko siya masisisi.
Magkakaibigan sila tapos hindi pinaalam sa kanila na buhay siya. I just don't understand. Bakit Mariano ang apelyido ng pinakilala niya sa'yo? Collins ang apelyido niya. Sabi ni Yuri. Umiling ako. Dahil kahit ako, hindi ko rin maintindihan. May narinig kami ng busina ng sasakyan sa labas. Si Felix ang tumingin kung sino yun. Andyan na sila. Sabi niya at binuksan ng maluwag ang pinto. Pumasok si Edrix at Rory. May dala sila ng laptop at binaba nila yun sa harap ko. Lahat ng video nang makikita nyo, puro siya lang ang laman. Sabi ni Edrix. Pinindot ni Kiefer yung play. Sa fountain ang una ng video ng pinakita. May lalaki na nakasombrero at polo shirt ang palakad-lakad sa video. That's him. Sabi ni Edrix. Paikot-ikot siya dun sa fountain at mula sa view ng nakuha nila, makikita nang tumatakbo ako palapit sa fountain. Para nang sasalubungin niya ko pero bigla siya nang naglakad palayo. Huminto siya sa tapat ng isang tindahan at kinalikot yung phone niya. Yun siguro yung time na nag-text siya sa akin. Muli siya nang naglakad palayo at dumiretso sa isang bench at naupo. Malapit sa entrance ng Quantum Garden yung pwesto niya. Shit! Abot kamay ko na siya kanina. Mula sa pwesto niya, saglit na nahagip yung pagtakbo ko at paglapit sa entrance ng garden. Kinuha niya yung cellphone niya at mukha nang may tinawagan. Mukha nang ito yung time na magkausap na kami. May pagkakataon na sumusulyap siya sa pwesto ko. Nakita ko din sila Kiefer at yung iba pa sa video. Nagtatago sila sa isang sulok. Ibinaba niya yung phone at halata nang hindi siya natutuwa. Sa sobra ng inis, bigla na lang niya nang tinapon yung phone sa basurahan at naglakad palayo. Nakita ko pa yung sarili ko na nagtatatakbo sa kung saan. Pati pagsunod sa akin ni Kiefer nakita ko din hanggang sa sunod-sunod na yung paglapit ng mga classmate namin sa amin. Lumipat ng view yung video at pinakita yung mga tao ng pinagtitinginan kami. Andun siya, nakikiusyoso sa kanila. Ang nagkumpirma sa akin na siya yung nakasombrero at polo shirt ay yung pagharap niya sa Kiki's camera bago tuluyan ng umalis. We found this at the trash. Sabi ni Rory at inabot kay Kiefer ang phone na nakasupot. Mukha nang ito yung phone na ginamit ni Percy para makausap ako. Pero kung tinapon na niya to, paano pa niya ako tatawagan or ete-text ulit? This make no sense. Sabi ni Kiefer. Bakit si JJ ang kinakausap niya kung nakabalik na siya? He don't even know her. Kahit noon pa, wala namang binabanggit si Aris tungkol sa kanya. Yun din ang hindi ko maintindihan. Bakit ako yung kinakausap niya or bakit ako yung una niya nang nilapitan? Unless sabi ni Yuri at tumingin sa akin. Unless he's up to something. Tumingin din sa akin si Kiefer at Felix. Maging sila Rory at Edrix. Hindi ko maintindihan yung ginagawa nila. Bakit? Pwede nang gamitin kanya para makaganti kay Aris. Paglilinaw ni Yuri. Ako? Bakit niya gagawin yon? Nasuklay ko na lang ang buhok ko gamit ang kamay ko. Nagbabadya na naman kasi nang tumulo yung mga luha ng pinipigilan ko. Bigla na lang kinuha ni Kiefer yung phone ko. Sinubukan kong bawiin pero tinignan niya ko ng masama. Phone ko yan. Alam ko. May kailangan lang ako ng tignan. Inis na sagot niya sa akin. Hindi ko alam kung ano yung titignan niya pero inabot niya kay Edrix yung phone ko. Hindi tayo sigurado sa balak ni Percy. Pero Jay, kailangan mo nang sundin yung mga sasabihin namin. Sabi ni Yuri. Tinignan ko silang lahat. You need to tell us everything about your conversation with Percy. When did you first saw him and if you noticed anything? Sabi ni Kiefer. You also need to tell us if he contact you again. Kailangan mo ding sabihin sa amin kung magkikita kayo ulit kagaya kanina. Dagdag ni Yuri. Pero kung gagawin ko yun baka hindi ulit siya magpakita sa akin. Marami ako nang gustong itanong sa kanya. Napapagod na ako ng kakaisip ng wala naman ng basehan. Pero kailangan kong sundin ang sasabihin nila. Paano nga kung tama sila? Paano kung gusto lang niya nang gumanti sa mga ginawa ni Aris sa kanya? At ako yung gusto niya nang gamitin. Tipid na tango ang sinagot ko sa kanila. Sandali pa kami nang nag-usap tungkol sa mga dapat namin nang gawin. Marami pa sila nang binilin sa akin. Hindi ko maiwasan na hindi tignan si Dahlia. Panay kasi ang silip niya sa amin.
Kuha ng kuha niya talaga yung mata ni Percy. Nilapitan ko siya nang hindi napapansin nila Kiefer. Hi, Bati ko sa kanya. Hindi siya sumagot. Tinignan lang niya ako. Sandali niya nang sinilit sila Felix na nag-uusap-usap pa rin. Sabi ni Kuya wag daw po kayo nang magtitiwala sa kanila. Bulong niya sa akin. Ha? Sabi ni Felix. Tanong ko. Bakit naman sasabihin ni Felix yun? Umiling si Dalia ng mabilis at mas lumapit pa sa akin. Hindi siya. Yung isang kuya ko. Bulong ulit niya. Si Percy. Nagpakita siya sa kapatid niya? Si Percy. Kailan mo siya nakita? Pabulong na tanong ko sa kanya. Hindi siya nagsalita. Tinignan ulit niya sila Felix at bigla na lang tumakbo palayo. Napilitan ako ng sundan siya nang hindi sinasabi kila Kiefer. Nakarating kami sa dirty kitchen ng bahay. Nasa likod na yon at katabi lang ng labahan. Niligid ko yung tingin ko para hanapin si Dalia, pero may kamay na yumakap sa akin mula sa likod at tinakpan ang bibig ko. Sinubukan kong manlaban pero agad niya akong hinatak at pinasok na pilit sa maliit na banyo. Sinandal niya ako sa pader nang hawak pa rin ang bibig ko. Dun ko lang nakita ng maayos kung sino siya. Lekatiti. Sabi niya. Mabilis ako nang nagnod dahilan para bitiwan niya ako at agad na yakapin ng mahigpit. Percy. AC. Hindi ko matiis na hindi ka makita. Bulong niya sa akin. Naguguluhan ako sa ginagawa niya. Pero't saka ko naiisipin yun. Kaharap ko na siya ngayon kagaya ng gusto ko. Binitiwan niya ako mula sa pagkakayap at hinarap ang muka ko sa kanya. Sorry if I need to hide from them. Bulong niya. Ano bang nangyayari? Bakit hindi ka magpakita sa kanila? Pabulong kong tanong. Kailangan namin ng hinaan ang boses namin. Maliit lang ang banyo at nage-echo yung boses namin. You won't understand it yet. But promise you, once everything is settled I'll talk to them and explain. Hindi ko alam kung alin ang una kong sasabihin. Naghahalo-halo yung tanong sa isip ko. Percy. Totoo ba, si Aris ang, it's a very long story Jay. But don't ever think na gumaganti ako kay Aris. I'm not like that, I'm not like Kiefer. Not like Kiefer. Naguguluhan ako. Ang dami ko ng tanong sayo. Kailan tayo pwede nang magkausap ng maayos? Halos maiyak ako. Hinawakan niya yung pisngi ko at tinignan ako ng mabuti. I can't answer that but once I have chance, promise you, will tell and explain everything to you. Ano ba talaga ng kailangan mo sa akin? Bakit ba ako yung kinakausap mo? Because, malakas na kalabog sa pinto ang nagpatigil sa kanya. Pareho kami nang hindi nakagalaw at halos pigilan namin ang paghinga. Jay! Andyan ka ba sa loob? Boses ni Kiefer at halata nang irritable siya. Tinignan ko si Percy. Bumuka ang bibig niya para magsalita. Kahit wala ng boses malinaw sa akin ang sinabi niya ng I have to go. Mabilis niya akong hinalikan sa noo. Tumuntong siya sa inidoro at dahan-dahang binuksan ang tabing sa kisam. Umakyat siya at bago isara ulit yung tabing tinignan niya ko at nagpilit ng ngiti. Nang maisara, dun ko lang binuksan ang pinto ng banyo. Bumungad ang galit na Kiefer. Ano nang ginagawa mo dyan? Inatulog Gi. Pilit kong pamimiloso po. Lalong nagsalubong ang kilay niya. Umayos ka. Ano bang ginagawa sa banyo? Siyempre umihi. Sagot ko sa kanya at nagpauna ng lumakad palayo. Sumunod naman siya sa akin kahit halos isumpa na ako ng mga tingin niya. Nakabalik kami sa sala kung nasan yung iba. Nakita ko pa si Dalia at sinenyasan ako ng tahimik sa daliri bago tumakbo palayo. Alam ko ibig niya nang sabihin. Wala ako nang sasabihin sa kanila. Lutang. Yan ang utak ko ngayon. Nakaka-stress ang mga pangyayari. Nakaka-stress si Percy, nakaka-stress ang school at nakaka-stress tong katabi ko. Akin na nga yung cellphone ko. Sigaw ko habang pilit kinukuha yung cellphone ko. Sandali. May tinitignan ako. Sagot sa akin ng hari ng mga ulupong. Sigurado ka bang cellphone mo to? Puro mukha ni Sin yung nakikita ko. Wag na siya magtaka kung ako sa kanya.
Tuwing hahawakan ni si yung phone ko, nagiging selfie-lord ang luko. Idadamay pa minsan sila Eren at pati natutulog na David. Huwag ka nga maningin ng picture. Sigaw ko. Bigla na lang siya tumawa. Yung tawa ng halata nang natuwa sa nakita niya. Hinarap niya sa akin yung screen ng phone ko. Isa-isa niya nang sinwipe yung mga picture. Eto na nga ba sinasabi ko eh. Mga stolen shot ko yun na sure ako ng kagagawa ni Sin. Meron pang nakanganga at nakapikit. Meron ding naniningkit yung mata ko. Kingi na. Tantanan mo nga yan. Utos ko sa kanya. Nilabas niya yung phone niya at merong pinindot. Hindi ko alam kung sino ng aning na espiritu yung sumapi sa loob ng katawan nitong si Kiefer. Pinaalis niya si Sin sa upuan at siya ang naupo. Tuwing titignan ko yung phone ko, nakikitingin din siya. Hindi pa nga ako natatapos sa stress na dinanas ko dahil kay Percy tapos dadagdag pa siya. Pilit kong sinilip yung ginagawa ng luko. Hayop! Pinapasa niya yung picture ko sa cellphone niya. Agad kong inagaw yung phone ko. Hoy! Bastos ka! Sigaw sa akin ni Kiefer. Hindi ko siya pinansin at tignan yung phone ko hindi yata akin to tinignan kong mabuti yung hawak ko. Hindi talaga akin to dahil hindi naman si Ella at Kiefer ang wallpaper ko. Agad kong binalik yung phone kay Kiefer at kinuha ko yung sakin talaga. Kuha kasi ng kuha. Sermon niya. Hindi ko siya pinansin. Lakas kasi makaimbierna ng wallpaper niya. Hindi ko alam kung yung ayong dahilan, basta nainis ako. Dumating na si Sir Alvin, akala ko aalis na tong isa sa upuan ni Sin pero humilata pa ang wala ng hiya. Ayoko siya katabi. Marami pa naman ang bakante ng upuan pero ayoko nang maupo doon. Sure ako nang susunod din tong isa dahil sa dami ng bakante ng upuan. Tumingin ako sa likod at nakita ko yung dating pwesto ni Kiefer bakante. Tumayo ako at agad na lumipat sa upuan niya. Medyo nagulat pa si Yuri na katabi ng pwesto ni Kiefer. Bakit lumipat ka? Tanong niya sa akin. Ayoko dun. Buwisit si Kiefer. Bulong ko sa kanya. Kung tutuusin hindi dapat ako dito pumwesto. Kasi nga dapat lumalayo ako sa kanila ng dalawa. Layuan. Ano nang gagawin ko? Lapit sila ng lapit sa akin. Pinaparamdam na pareho talaga sila ng concern. Pagtingin ko sa harap, dun ko lang na-realize na magkatapat pala kami ni Kiefer. May dalawa ng lamesa ng pagitan. Kita na kita rin niya ako mula dito. May bigla na lang naupo sa tabi ko. Akala ko isa sa mga ulupong pero hindi pala. Yung kakaiba sa lahat ng mga ulupong. Yung hari. Tatayo sana ako ulit para lumipat ng upuan pero hinawakan agad ni Kiefer ang braso ko para pigilan ako. Diyan ka na lang ni. Sabi niya. Ayaw kita ng katabi. TFF. Naku. Narinig ko na naman yung mahiwaga ng Kiev na yan. Lakas makapes talaga. Class. Announcement. Sigaw ni Sir Alvin kaya napilitan ako ng umupo ulit. University of Hamilton is inviting us. Announce ni Sir habang winawasiwas ang isang booklet. Kaya sa mga gusto ng mag-enroll sa university na yun, ready your requirements. Kinalabit ko si Yuri na busy sa pagbabasa sa notes niya. Ano nang meron sa University of Hamilton? Tanong ko. Yearly visit yun, ginagawa yun para ipakita sa mga students kung ano nang meron sa university nila. Nanghihikayat ng students. Paliwanag niya. Ang taray naman, may ganun-ganun pa. Yayamanin siguro yung university na yun. Tapos ano nang mangyayari? Meron ng tour sa mga facilities ng university. May mga palaro sila, papremyo at mga freebies. Tinatanggap na rin nila yung mga requirements ng mga gusto ng mag-enroll. Dagdag niya. Ang taray nga. Sila lang ata ang gumagawa nun. Yung ibang school walang ganyan. Ang taray ng school nila, sabi ko. Alam ko meron pang 4 na school ang magi-invite sa atin. Hindi ko nga lang sure kung kailan. Meron pang iba. Mga yayamanin din siguro tong mga school na to, siguraduhin nyo lang napipirma yung mga guardian nyo sa waiver para makasama kayo. Sabi ni Sir Alvin at pinamigay yung waiver. Wala sila tita sa bahay kaya si Kuya Angelo ang pipirma sa akin. Papayag naman yun agad. Nagsimula na magklase si Sir. Tapos yung ang awkward sa pakiramdam. Yung magkabilang side ko kasi lakas makapeste.
Sipagsipagan mode si Yuri sa pag-aaral. Samantala nang si Kiefer nakahilata at patulog na. Hindi naman ako nagkamali dahil pumikit na siya. Bahagya ko ng siniko si Yuri at tinuro si Kiefer. Napailing na lang siya sa itsura ng hari ng mga ulupong. Meron siya nang kinuha sa bag niya at inabot sa akin. Marker. It's your chance, bulong niya. Para nang ayoko. Baka pag nagising ang wala ng hiya, bigla na lang maghurumintando. Ayoko. Baka magalit sa akin. Hindi yan. Ako bahala. Ang totoo nakakatukso nga sulatan ang muka niya. Pikit na pikit ang mata niya, himbing na himbing sa pagtulog. Kinuha ko yung marker at dahan-dahang lumapit sa kanya. Napapanguso na lang ako habang nilalagyan siya ng bigote. Kinapalan ko din ang kilay niya. Nilagyan ko din siya ng peklat kagaya kay Straw Hat Lo-Fi. Nang matapos ako, dun ko lang napansin na nakatingin pala sa akin ang lahat. Pati si Sir Alvin, huminto rin para tignan ako. Halos matawa sila sa naging itsura ni Kiefer pero sinenyasan sila ni Yuri na tumahimik. Kinuha ko yung phone ko at ganun din si Yuri. Kinuhanan namin siya ng picture at agad na bumalik sa mga upuan namin nang bigla siya nang gumalaw. Tumahimik kami na para nang walang nangyari. Kahit si Sir bumalik din bigla sa pagtuturo. Ang hirap magpigil ng tawa. Hehehe, may nangyari ba? Tanong ni Kiefer sa amin. Umiling kami ni Yuri at pilit pinigilan ang pagtawa. Kahit yung ibang mga ulupong, nahihirapan ding magpigil ng tawa. Mukhang nahalata niya yun kaya agad na nagsalubong ang kilay niya. Hey you! What did you do? Inis na tanong sa akin ni Kiefer. Bakit ako tinatanong mo? Because you're the one beside me. Hindi ako makatingin ng matagal sa mukha niya. Natatawa kasi ako dun sa ginawa ko. Sana pala nilagyan ko siya ng wrinkles sa noo. Answer me. Utos niya sa akin. Umiling lang ako habang tinatakpan ang bibig ko. Kaunti na lang kasi mapapatawa na ako ng malakas. Bigla na lang niya nang inamoy ang hininga niya. Akala niya siguro nababahuan ako. Nang walang maamoy tinignan niya ng masama yung mga tao sa paligid namin. Kahit si Sir tinakpan na rin ang bibig sa pagpipigil ng tawa. Pilit umiiwas ng tingin yung buong klase sa kanya. You did something. Bintanang ni Kiefer sa akin. Hindi ko na mapigilan yung tawa ko. Halos mahulog ako sa upuan, kakatawa sa itsura niya. Ilang beses ko ring nahampas yung lamesa. Ha 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 ha. Sorry. Sabi habang nakahawak sa tayan ko. Pati sila Sir Alvin at Yuri hindi na rin nakapagpigil. Sunod-sunod na ring nagtawanan ang iba. Napatingin ako kay Kiefer. Namumula na kasi siya at halata ng inis-inis. Kasi. Ha 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 ha. Hindi ko mapigilan. Ha 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 ha. Sabi ko habang pilit iniipit ang tiyan ko sa kakatawa. Mukha nang nakahalata ang luko na nasa mukha niya yung pinagtatawanan namin. Kinuha niya yung phone niya at pilit na nalamin gamit ang front cam. Tuluyan na siyang namula sa galit. You! Son of a... Arf! Sigaw niya sa akin. Lalo nang lumakas ang pagtawa namin. Pinilit niya nang tanggalin yung nakalagay sa mukha niya. Pero dahil permanent marker yun, mahirap tanggalin. Ha 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 ha. Remove this thing. Utos niya sa akin. Hugasan mo sa banyo. Sigaw ko sa kanya. Ikaw. Sasamain ka sa akin. Tinawanan ko lang siya. Bigla na lang niya nang kinuha yung marker sa table ko. Hindi na ako nagkaroon ng chance na magsalita. Bigla na lang ako nang hinawakan ni Yuri mula sa likod. Kay. Ano nang gagawin niyo? Pagtawa lang ni Yuri yung narinig. Lumapit si Kiefer sa akin at agad na hinawakan ang panga ko. Elif! Sigaw ko. Sinulatan na ng tuluyan ni Kiefer yung mukha ko. Mukha na nilagyan din niya ako ng bigote at binilugan yung mata ko. Meron siya ng sinulat sa noo ko na hindi ko maintindihan. Pagkatapos niya, nagtawanan na naman yung mga luko. Kahit si Sir Alvin natawa rin ng malakas. Binitawan ako ni Yuri kaya agad kong kinuha yung phone ko para tignan yung sarili ko sa front cam. Bastos ka. Sigaw ko kay Kiefer. Nilagyan niya kasi ako ng boob sa noo. Bastos na bata. Malakas na tawa ang narinig ko galing kay Yuri kaya tinignan ko siya ng masama.
Traidor ka. Inis na sabi ko sa kanya pero tinawanan na naman ako. Agad kong kinuha yung marker na binato ni Kiefer sa table ko. Pilit kong sinulatan ang muka niya pero panay naman ang salag niya. Puro guhit lang tuloy ang naisulat ko sa muka niya. Tama na yan. Let's get back to class. Sabi ni Sir Alvin kaya huminto ako. Cross-arm ako nang sumandal at nakatingin ng masama sa board. Paano ko uwi nito? Si Yuri kasi. Salamat, Jay. Papalitan ko to agad. Promise. Sabi ni Drew sa akin. Palitan mo na lang kapag kaya mo na. Sagot ko sa kanya. Ibinigay ko na kasi yung pera ng hinihiram niya. Kagaya nga ng inaasahan ko, naubos ang lahi ko. Allowance na lang for this week ang natitira sa akin. Buti sana kung maaga nang ibigay ni Kuya yung allowance ko for next month. Umalis na si Drew at nagpaalam. Hindi ko alam kung saan siya pupunta pero hinayaan ko na. Baka dalhin na niya sa paggagamitan niya yung pera. Pumunta na ako sa room at lumapit sa pwesto ko. Agad ako nang nagtaka, nawawala kasi yung upuan ko. Napalitan ng ibang bangko. Alam ko, may palatandaan ako. Yung piraso ng palda ko na dumikit sa bangko. Nasaan yung bangko ko? Tanong ko kay David. Hindi siya nagsalita pero tinuro niya yung pwesto ni Kiefer sa likod. Lumapit ako dun at tinignan. Yung bangko ko na yung nakalagay sa dating bangko ng hari. Bakit andito to? Tanong ko kay Yuri na nagbabasa ng notes niya. Hindi ko alam. Andyan na yan pagdating ko. Sagot niya sa akin. Napakamot na lang ako ng ulo. Hindi ko maintindihan yung trip ng mga ulupong na to at pati trono ko pinakikialaman nila. Bigla na lang may bumunggo sa akin mula sa likod. Muntik na akong masubsob. Agad kong tinignan ng masama yung animal na may gawa nun. Sino pa ba? Yung kumagnahari ng mga ulupong. Aray ah. Laki mong harang sa daan. Sagot niya sa akin. Akala ko upo siya sa dati niya ng pwesto pero naupo siya sa tabi nun. Kagaya ng naging pwesto namin kahapon. Simula ngayon dyan ka na upo. Sabi ni Kiefer at sabay kami nang napatingin ni Yuri sa kanya. What? Sino na namang impakto ang sumapi sa'yo at naisipan mo yan? Inis na tanong ko sa kanya. No one. Sit down now. Utos niya. Napangiwi na lang ako sa pinaggagawa nitong abnormal na to, binaba ko na lang yung bag ko at ayoko nang makipagtalo. Tinignan ko muna sila Sin na busy sa pakikipaglaro kila Eren. Sandali ako nang napatingin kay Mayo yung classmate namin ng ninja. Para kasi nang nabagsakan ng langit. Si Bangot at masama ang tingin kila Kit at Josh. Baka nag-away sila. Dumating na si Sir Alvin kaya bumalik na ako sa pwesto ko sa bago kong pwesto. Nag-umpisa nang magturo si Sir. May pagkakataon na napapatingin ako kay Kiefer. Baka kasi matulog ulit siya. Pero syempre mukha nang nadala na ang luko. Gising na gising at masama ang tingin sa akin. Kala mo naman inaano siya. Sa totoo lang naboboard ako dito sa pwesto na to dun kasi, simple kami nang nagkakasata ni Sin tapos pagtripan namin si David. Dito, bukod sa pinapatay ako sa titig ni Kiefer at ayaw magpaistorbo ni Yuri sa pag-aaral. Siya na masipag. Wala ako ng choice kundi makinig kay Sir Alvin. Asan si Drew? Bigla nang tanong ni Sir. Tinignan ko yung mga ulupong. Wala nga si Drew, akala ko bumalik na siya bago dumating si Sir. Wala ba siya? Tanong ulit niya. Kapag pumasok siya, sabihin niyo kailangan ko siya ng makausap. Sumagot naman ang mga ulupong. Natapos ang klase namin kay Sir. Wala ang sunod naming teacher kaya ito nagkakagulo na naman sila. Nakatanga lang ako sa kung saan nang may marinig ako ng kainti-interest at agaw pansin. Nasa pasugalan niyang si Drew na yan. Tignan mo. Sabi ng kung sino. Nasa pasugalan? Hindi pumasok ang luko para magsugal. Ang wala nang hiya ng hiram ng pera sa akin. Huwag niya nang sabihin na ginamit niya ng pangsugal yon. Kakalbuhin ko siya kapag nagkataon. Naku! Naku! May kaaway ka ba? Tanong sa akin ni Yuri. Mukha nang napansin niya nang nababadrip ako. Kasalanan to nang narinig ko. Wala. May iniisip lang ako. Tungkol ba kay Percy? Diretso ang tanong ni Yuri.
Ang totoo, pilit ko talaga na nililibang ang sarili ko na wag isipin si Percy. Pakiramdam ko matagal na naman bago niya ako kontakin ulit. Umiling ako at tumingin sa mga kaklase namin. Hey Percy! Ano ba talaga ng kailangan mo sa akin? Bigla na lang nagring yung phone ko at dahil si Percy ang nasa isip ko. Agad kong kinuha yun, nagbabaka sakaling siya yun tumatawag. Hello? Sabi ko pagkasagot. Jay. Sagot nung nasa kabilang linya. Boses ng ibang tao yung narinig ko. Pamilyar sa akin pero hindi ko maalala kung sino. Sino to? Huwag ka muna nang magsasalita. Si Drew to at kailangan ko ng tulong. Aba, ang mokong nagawa pang tumawag sa akin. Hindi nga talaga siguro siya papasok ngayon. Bakit? Pwede bang? Hay, pwede bang humiram ulit? Hindi kasi umabot yung pera ng binigay mo sa akin kanina. Napataas ang isang kilay ko. Inaano ba nito yung pera? Baka nga tama sila, nagsusugal nga ata ang luko. Sabihin mo muna sa akin kung saan mo gagamitin. Emergency. Ano ng emergency? Dinig ko ang paghinga niya ng malalim. Para bang hindi siya sigurado kung sasabihin nga ba niya sa akin. Kasi, andito ako ngayon sa King's Ground. Alam ni Yuri at Kiefer ang lugar nato pero sana wag mo na lang muna sabihin sa kanila. King's Ground. Hay. Hindi na kita mapapahiram kasi wala na akong pera. Ihahanap na lang kita ng mautangan. Sabi ko at bigla lang namatay ang tawag. Hindi ka bastos sa part na yan. Nakatingin pa rin ako sa phone ko nang lapitan ko si Yuri. Sabi kasi ni Drew alam niya kung saan yung King's Ground. Yuri T. Tawag ko sa kanya. Saan yung King's Ground? Tinignan niya ako ng seryoso at para ng masama ng salita yung nabanggit ko. Saan mo narinig yung King's Ground? Tumawag kasi sa akin si Drew, nasa King's Ground daw siya at kailangan niya ng pera. Bigla na lang napahawak sa sentido si Yuri. Para bang bigla siya nang namroblema sa sinabi ko at sa King's Ground na yan. Agad siya nang lumapit sa upuan niya at akma nang kukuhanin ang bag niya pero pinigilan ko siya. Kay, aano ka? Susunduin ko si Drew. Delikado yung lugar na pinuntahan niya. Agad kong kinuha yung bag ko. Sasama ako, Lee. No. Stay here. It's too dangerous. Sasama ako. Pagpipilit ko. Walang nagawa si Yuri. Sandali siya nang bumulong kila Edrix bago ako hatakin paalis. Akala ko sa parking ang punta namin kung nasan ang mga kotse nila pero sa gate kami nagdiretsyo. Pumara siya ng taxi. Pagsakay meron siya ng sinabi ng lugar na hindi pamilyar sa akin. Makinig ka. Kahit ano nang mangyari huwag kang bibitaw sa akin. Utos niya. Nagnod naman ako. Pakiramdam kong sobra ng delikado ng lugar nga yung pupuntahan namin. Bigla tuloy ako ng kinabahan. May ilang minuto na ata kami nang nasa bayahe. Medyo malayo na kami sa kabahayan. Malalaki ng lumang building na ngayon ang nakikita ko. Kung hindi ako nagkakamali ito yung lugar kung saan maraming bar at beer house. Minsan ko nang narinig kila Rory ang lugar na to huminto yung taxi sa harap ng mas malaki at pinakaluma ata sa lahat na building. Bumaba kami at agad ako nang napakapit kay Yuri. Hindi sa nanglalait ako pero parang mga tao ng ewan yung mga andito. Meron babae ng halos lumuwa na yung dibdib. May lalaki ng sobra ng laki ng katawan at naninigarilyo. Naglakad kami ni Yuri. Sa gilid lang din ng gusaling yun kami nagpunta. Huminto kami sa tapat ng sarado ng bakal na pinto. Malakas na kalabog ang ginawa ni Yuri. Bumukas ang pinto at bumungad ang Chaita. May hawig kasi kay Chaita itong kaharap namin. Yuri boy. Napadalaw ka. Sabi nung lalaki. Kilala niya si Yuri. Andyan ba si Tiger? Tanong ni Yuri dito. Tiger? Ano na klase ng pangalan yun? Andyan syempre. Pasok kayo. Sabi nung lalaki at hinayaan kami ng makapasok. Makitid na hallway ang dinadaanan namin. Tanging ilaw ng exit sign ang nagiging liwanag namin. Mahaba pa ang nilakaran namin hanggang sa pumasok kami sa panibago ng pinto. Disco ba to? Napakalakas ng music. Marami nang nagsasayawan at amoy na amoy ko ang alak.
Meron pang mga babae sa stage na sayaw ng sayaw. Walang nang pang itaas yung iba sa kanila. Ano ba yan? Hinigpitan ni Yuri ang pagkakahawak sa kamay ko. Naglakad pa ulit kami hanggang makarating kami sa bakal na hagdan. Wala pa ng 3 baitang ang nahahakbang namin ang bigla kami nang harangi ng mga naglalakihang katawan na lalaki. Bawal ang high school dito. Sabi nung isa. Paadanin niyo kami. Hindi niyo ba ako nakikilala? Galit na sabi ni Yuri. Bahagya nang tumawa yung mga lalaki. Ikaw. Pero yung kasama mo, hindi. Padaanin niyo na kami kung ayaw niyo nang magkagulo dito. Banta ni Yuri dahilan para magsalubong yung kilay ng mga lalaki. Hindi ikaw ang mag-uutos, Yuri. Sigaw na kung sino mula sa pinakataas ng hagdan. Naka-tager print jacket siya. Naka-shades at para ng mais yung kulay ng buhok niya. May hawig siya sa kumanta ng pen apple pen. Sumenyas siya dun sa mga lalaki ng kaharap namin at agad silang nagbigay ng daan para sa amin. Yuri! 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 Sabi nung lalaki kay Yuri habang nakaakma ng yayakap. Asan si Drew? Diretso ang tanong ni Yuri. Umiti ito sa amin at sumenyas na pumasok kami sa loob. Kahit para nang nag-aalangan, tumuloy pa rin kami. Para siya ng opisina at salamin ang pinakapader nito. Dahilan para makita yung mga tao nang nagsasayaw sa labas. Sa sofa namin nakita si Drew. Tahimik lang siya at halata ng medyo takot. Drew G. Tawag ko sa kanya. Tumingin siya sa akin at nagulat nang makita kami ni Yuri. Pero bago pa siya makapagsalita, hinawakan na siya nung lalaki ng mais ang buhok sa balikat. May kaibigan pala kayo ng babae. Ang alam ko, puro lalaki ang section E. Sabi niya at tinignan ako. Bahagya ako nang nagtago sa likod ni Yuri. Ang creepy kasi ng itsura niya. Huwag kang matakot. Ako si Tiger, ang may-ari ng lugar na to ikaw. Sabi niya habang iniikutan kami. JJJD. Sagot ko. Nice to meet you, D. Sabi niya sa akin bago umupo sa tabi ni Drew. Medyo nagulat si Drew pero hindi yun ang inaalala ko sa kanya. Halata kasi sa itsura niya na gusto na niya nang umalis dito at para nang nagmamakaawa sa amin. Ano nga palang kailangan niyo? Tanong nung teacher sa amin. Si Drew. Magkano utang niya sa'yo? Ako na magbabayad. Sabi ni Yuri. Paborito kong salita ang magbayad. Yun nga lang hindi na pera ang sinisingil ko. Alam mo yan? Minsan ka nang naging tambay dito. Napatingin ako kay Yuri. Naging tambay si Yuri sa lugar na to. Yung itsura ng lugar na to, natagalan niya. Hindi kakayanin ni Drew. Sagot niya kay teacher. Sino nang may sabing si Drew? Sabi mo ikaw ang magbabayad. Tumayo yung teacher at agad na binuksan yung pinto ng malapit sa office table niya. Alam mo na ang gagawin. Kundi yang kasama mong babae ang magbabayad sa ginawa nito. Sabay turo kay Drew. Pumasok siya ng kwarto at naiwan kami ng 3 sa loob. Sa totoo lang hindi ako natatakot sa kanya. Hindi ko lang kasi naiwasan na hindi isipin yung mga sinabi niya. Yuri. Ano nang ibig niya nang sabihin na dati kang tambay dito? Bungad ko. Jay. Wag muna nating pag-usapan yan. Sagot niya sa akin. Para siya nang natataranta. Halata nang naiinis sa sitwasyon. Bakit hindi mo sabihin na dahil kay Ella kaya naging tambay dito? Sabi ni Drew pareho kami na matigilan at nagtinginan ni Yuri. Ano nang ibig sabihin ni Drew doon? Sorry. Hindi na dapat ako tumawag sa'yo nang hindi ka nadamay dito. Sabi sa akin ni Drew. Gustuhin ko man siya ng sermonan hindi ko magawa. Andito na kami, ano pang saysay ng sermon ko. Tuloy-tuloy lang kami sa paglalakad habang sinusundan si Yuri. Hindi ako sigurado kung saan patungo tong hallway na to, Drew. Pwede mo ba nang sabihin sa akin kung bakit naging tambay si Yuri dito? Bulong ko sa kanya. Yumaling si Drew. Siya dapat ang kausapin mo tungkol dyan. Hindi kasi mawala sa isip ko yun. Ano nang ibig niya nang sabihin na si Ella ang naging dahilan? Sa totoo lang, ayoko dito sa lugar na to, puro illegal business yata ang nandito. Umamin na sa amin si Drew, nagsusugal nga siya. Yung pera nang hiniram niya sa akin na italo daw niya. Nasabunutan ko na lang ang sarili ko sa inis. Wala na akong ados,
pera, tinatabi ko yung pinahiram ko sa kanya, tapos nag-disappearing act pa. Punyeta! Nangako naman siya na papalitan niya pero syempre, kailan? Yuri T. Tawag ko. Saan ba tayo pupunta? Patuloy si Yuri sa paglalakad. Magbabayad. Bored niya ng sagot. Ang hirap ng ganito. Yung hindi mo alam yung pupuntahan mo tapos ayaw pang sabihin ng mga kasama mo. Kainis. Kaunti ng liko at kanan pa hanggang sa may naririnig ako ng malakas na sigawan. Para nang may nanunood ng laban ni Pacquiao. Kaunti ng lakad pa at mas lalong lumalakas ang sigawan. Paglabas ng hallway ang dami ng tao. Sobra ng dami at halos lumuwa na ang mga lalamunan nila sa pagsigaw. Merong malaki ng kulungan sa gitna. May naglalaban sa loob na dalawa ng lalaki. Aano tong lugar na to? Tanong ko. Underground fight. Sagot ni Drew. May narinig kami ng sumipol ng malakas. Mula sa hindi kalayuan malapit sa ring nakita namin yung teacher. Nakapwesto siya sa para ng beranda, may lamisita at sofa. Siya lang ang tao doon. Lumapit kami doon at mula sa pwesto namin. Kita namin yung naglalaban sa gitna. Naiinis ako sa laban. Mga wala sila ng saysay. Sigaw ni teacher at nagsali ng alak sa baso. Yan sana ng bata na yan ang ipapasok ko, buti na lang dumating kayo. Sabay turo kay Drew. Mukha nang nagulat siya sa sinabi ni teacher. Sa itsura niya at itsura ng lugar halata nang hindi siya tatagal. May tao nang lumapit kay teacher at nag-abot ng isang bagay na nakabalot sa tela. Nilapag niya yon sa lamisita at binaba na rin ang basong hawak niya. Alam mo na ang gagawin, Yuri. Dating gawidi. Bored na sabi niya bago buksan yung balot na tela. Bumungad ang isang army knife. Napatingin ako kay Yuri na wala ng ekspresyon. Para saan ang army knife? Ikaw ang sunod pagkatapos ng laban na yan. Dagdag ni teacher. Tumayo si Yuri at agad na hinubad ang polo at shirt na pangloob niya, pati sapatos tinanggal na rin niya. Nakita ko na naman yung mga peklat niya sa katawan. Kinuha ni Yuri yung kutsilyo at winasiwa sa kamay niya. Para nang alam na niya kung paano yun gamitin. Napaatras kami ni Drew. Para kasing naging ibang tao siya nung nahawakan yung patalim. Naguguluhan ako sa mga nangyayari. Sandali siya nang tumingin sa naglalaban bago humarap sa amin. Halata na nakikiusap yung tingin niya. I will explain everything. But please don't judge me. Sabi ni Yuri at tumingin kay Drew. Keep her safe. Naglakad na siya paalis sa pwesto namin at nagpunta sa malaking kulungan. Hindi ko na siya nakita dahil sa dami ng tao. JJD. Tawag sa akin ni teacher. Minwestrahan niya kung umupo sa katabi niya ng sofa. Magkwentuhan muna tayo bago mag-umpisa ang laban ni Yuri. Ayoko sana. Hindi ako komportable sa kanya. Itsura pa lang kasi hindi katiwa-tiwala. Kanta ka muna, Pap. Napilitan ako ng maupo sa sofa ng tinuro niya. Nasa teritoryo ako ng ibang tao. Ayoko nang gumawa ng eksena at baka kuyugin kami. Saan mo naman nakilala si Yuri? Tanong niya. Si classmate ko sila. Section din ako. Bahagya siya ng tumawa. Pagkakataon nga naman Naging section din ako sa school na yan. Classmate ko si Michelangelo Fernandez. Dun ko nakilala si Yuri at iba pa. Naging kaklase niya si Kuya. Para nang ang layo ng edad nila sa isa't isa. Paano nang nakilala? Nakabuntot sila lagi kay Angelo. 4 pa nga sila, nakalimutan ko lang mga pangalan. Tapos nung graduate ng college ang hayop, hinayaan na niya tong mga nakabuntot sa kanya. Mabilis niya ng sagot. Hindi ko masabi kung galit siya kay Kuya. Nagdadalawa ng isip tuloy ako nang magtanong baka mahalata niya na interesado ako sa kwento ni Kuya. Yun ba yung dahilan kaya naging tambay si Yuri dito? Alanganin kong tanong. Umiling si Tager. Dati nang tambay si Yuri dito kasama ni Kiefer. Yung tambay na sinasabi ko, dito mismo. Sabay turo sa pwesto namin. Ibig ba niya nang sabihin, pumasok si Yuri sa underground fight, shit. Kaya ba alam niya kung paano humawak ng kutsilyo? At yung mga peklat niya? Naguguluhan po ako. Tumungga siya sandali. Yung disko sa taas, paborito nilang tambayan yon.
Lalo si Kiefer, naku. Ang lakas makahatak ng gulo niyan. Lahat inaaway. Hindi ka nag-iisa. Naiintindihan kita. Ang alam ko nagka-girlfriend yun. Tapos hindi na ulit siya nagpunta dito. Dagdag pa niya. Yun siguro yung panahon na sila na ni Ella. Kaya din naman pala niya nang magpaka-good boy. Tapos itong si Yuri na wala ata sa sarili. Nakikipag-away siya dyan sa labas nung makita ko siya. Kapag tinatanong namin, hindi sumasagot. Hanggang sa nagsabi siya na sasali daw siya sa King's Groundy. Tumungga siya ng alak. Hindi ako pumayag. Ang bata niya pa, baka magaya lang siya sa akin pag nagkataon. Pero hindi siya nagpaawat at yun. Natagpuan ko siya sa loob ng cage at nilalabanan ang isa sa underdogs ko. Kung si Kiefer, hindi na nagpunta dito nung naging sila ni Ella. Si Yuri naman ang naiwan ng dahil shit. Para nang naiintindihan ko na. Yun yung time na broken-hearted siya dahil kay Ella. Naging tambay siya dito dahil kay Ella. Sandali nang lumakas ang sigawan dahilan para mapatingin kami sa malaking kulungan. Tapos na ang laban, si Yuri na ang susunod. Hindi ko maiwasan na hindi mag-alala. Kahit marunong lumaban si Yuri, hindi pa rin masasabi. Pumasok sa loob si Yuri, hawak ang kutsilyo ng binigay ni Tiger. Pumasok na rin yung kalaban niya at aaminin ko. Malaki ang pinagkaiba nila. Masyado nang malaki yung kalaban ni Yuri kumpara sa kanya. Jossem! Tumunog ang bell at agad pumorma si Yuri at kalaban. Ikutan lang sila ng ikutan. Naghihintayan at nakikiramdam kung sino nang mauuna. Mababaliw na ako. Bawat wasiwas ni Yuri at ng kalaban niya ng kutsilyo nalalaglag ang puso ko. Masyado nang intense tong nangyayari. Kaya ni Yuri yan. Sabi ni Drew na nasa tabi ko. Alam kong tinatanggal lang niya yung pag-aalala na nararamdaman ko. Pero paano mangyayari yun kung pati siya nanginginig sa kaba? Hayaan niyo siya. Matalino yan si Yuri. Alam niya ang gagawin. Sabi ni Tiger. Kahit na. Kingina naman kasi. Kutsilyo kaya ang labanan. Suntukan nga lang nakakatakot na yan pa kaya. Sigaw ko nang bigla tamaan si Yuri ng kutsilyo sa dibdib. Mukhang daplis lang dahil hindi naman niya ininda pero meron pa ring dugo. Kingina. Hindi ko na kaya nang manood. Sabi ko at tinakpan ang mata ko. Pero hindi ko rin matiis na hindi sumilip. Lalo kapag lumalakas ang sigawan ng mga tao. Sandali pang nagwasiwasan ng kutsilyo at natamaan ni Yuri yung kalaban. Ang dami ng dugo at halata nang nagalit yung isa. Bigla na lang binato nung kalaban yung kutsilyo niya kay Yuri. Nakailag naman siya pero agad na sundan ng suntok yun. Yuri! Sigaw namin! Nakatayo siya agad pero hindi na niya hawak yung kutsilyo niya. Nauwi sa suntukan ang laban. Sa laki ng kalaban niya, nahihirapan siya ng bumawi. Bumagsak si Yuri at para nang nahirapang tumayo. Hindi na ako nakatiis. Agad ako nang tumakbo papunta sa kanila. Alam kong hindi ako makakapasok kaya tinapatan ko yung pwesto niya. Dahil bagsak na si Yuri, sinisipa-sipa na siya nung kalaban niya. Yuri! Tumayo ka! Please! Sigaw ko. Hindi ko alam kung naririnig niya ako pero hindi pa rin ako tumigil sa pagsigaw. Yuri! Please! Patuloy ako sa pagtawag sa kanya. Sa hindi ko maitindihan na dahilan kusa na lang tumulo ang luha ko kasabay ng bawat sigaw ko. Hindi pwede. Hindi pwede to. Please! Tumayo ka na. Nung huling beses ako nang nagpunta dito kaharap ko ang pinaka hindi ko inaasahan na tao. Kiefer! Don't know what I'm doing back then. I'm not in myself. Nung pinili ni Ella si Kiefer, pakiramdam ko binagsakan ako ng mundo. Ang alam ko lang nung mga panahon na yun, hindi nila ko dapat makita. Mahal ko si Ella, gusto ko siya nang maging masaya at ayoko nang isipin niya pa ako. It really fucking hurt. Sa sobra ng sakit gusto ko na lang mamatay. Pero hindi ako ganun kahina. I will never let the pain decide for me. Gusto kong mawala yung sakit na nararamdaman ko. Move on. I don't think so but the fastest way for me is if feel another pain. Pain yun ang akala kong tama. Yun ang akala kong mabilis na paraan. Yun ang akala ko tatapos sa nararamdaman ko para sa kanya. Pero mali ako.
Isang babae lang pala ang tatapos na nararamdaman ko para kay Ella. Siya ang babae na nakatingin sa akin ngayon na puno ng pag-aalala. JJ. Kung noon lumaban ako dito para makaramdam ng sakit, para ilabas lahat ng sakit at galit at para itapon ang sarili ko. Ngayon, lalaban ako para sa kanya. Lalaban ako para ipagtanggol siya, para masiguro na ligtas siya at para sa nararamdaman ko sa kanya. At hindi ako magpapatalo.